Okay guys, nag-book na naman si Lubit, no? Pangalawang araw, no? Ano talaga ito sa ano ko eh? Wesley, boss? Wesley. Ha? Okay guys, December 4. Check. 8:55 ng gabi, no? Nandito ako ngayon sa Bonifacio Avenue sa warehouse ng Grab. Dahil nabook na naman ako. Oo, nabook na naman ako dahil nakaset destination ako, no? Talagang hindi nila tinitigilan yung angkas. Sa puntong to, hindi na ako nakapag-video, no? Kasi nakilala na nila ako, hindi na ako nakapasok. Pero syempre, binayaran pa rin ako. Nakaset destination kasi ako pa Antipolo, no? Lagi niyang binubuk dun sa Felix Hub, on the way naman ako dun. So, yun, siguro marami-rami nang nakakuha ng angkas to, no? Mga angkas. Kaya lang, sabi nung isang ano dun, stop, yung huling video ko raw, nung binidyoan ko sila ng alas 2, nakuhanan ko raw yung isa nilang kasamaan, kaya para magsasampa raw sila ng cyber libel o kung ano pa man yung isasampa nilang kaso, antayin ko na lang daw. Ay tingnan natin, nakuhanan ko lang naman yung pisngin eh, wala naman akong pangalan na nilagay, no? Ewan ko lang, no, kung ma-cyber libel yun, kasi meron naman akong nilagay doon na disclaimer, no, na opinion ko lang yun, no, base sa sarili kong karanasan. Ang nilagay ko lang doon ay binok nila ako tapos inaaya nilang magangkas. Alam niyo ba guys na, di ba parang nakakaano yun, parang laking abala sa tao dahil angkas na ako ang trabaho ko maghatid ng pasahero, di ba? Tapos aalokin nila ako para maging mubit. Ano ba trabaho ng mubit, di ba? Maghahatid lang din naman ng pasahero yun. So parang niloko mo lang yung sarili mo, no? Kaya nga nang paulit-ulit na sinasabi ko, ingatan nyo na lang yung mga matatagal nyo ng rider. Kasi pag yan nagtampo, mag-aalisan lahat. O maglilipatan, no? May mga ano na, no? May mga ebidensya na naglilipatan na sila sa joyride. Ano pa bang kailangan yung gawin? Kunin lahat ng angkas biker. Nakakadalawang ano na kayo, dalawang araw na sa akin, no? Anong gusto nyo? Wag na akong mag-set destination pag nandito ako sa Katipunan. Pupunta Antipolo. Every time na magbubook kayo, sige. Kunin ko lang ng kunin. Wala naman tayong hard feelings dyan. Hindi naman kayo ang tinitirada ko, no? Pero yung isang yung isang babae na nakuhanan ko daw, hanapin ko yung video, no, na magsasampa raw ng kaso. Tingnan natin. Harapin na lang natin sa kung sakali magkaroon man. Pang-anim ka na magkakaso sa akin. Tingnan mo muna kung may probable cause, baka tawanan ka ng abogado. Unang-una, wala akong sinabing pangalan doon. Si Kichipay ba yun? Tinakpan ko pa nga yung pangalan ng nagbook eh. Gusto mo ko nang takpan yung pangalan ng nagbook na to? Nagbook na naman kayo, no? 2 days. Angkas, ano na? Wala pa tayong gagawing aksyon dyan. Baka sabihin nyo, sinasadya ako yan. Papakita ko yung booking ko sa inyo. Nakailan ako ngayon. Hindi ko sinasadya yan. Ito yung booking ko. Ganyan, 26. 26. Booking. O 27. Ngayong araw lang yan. O, pang 28 yan kay Grab na naman. Hindi ko sinasadya, hindi ko kayo pinay-personal, hindi ko rin yung planong i-vlog kayo. Nakita mo naman, nakaset destination ako pa uwi. Diba? Oh, so ano to, sana maging eye-opener to sa lahat, no? Titingnan natin kung ano nga bang nalalabag na batas ng ano na yan, no? Panghihikayat nila sa mga rider na may trabaho na. Unang-una kasi nabala yung mga rider. Pagka na pumunta ron sa loob, siyempre, mag-a-apply, ano ng mga requirements. Tapos mag-i-skill. Laking abala ng ginawa niya samantalang may trabaho na yung tao, di ba? Oh. Ayan ba, patas ba yan yung ginagawa niya sa under DTI sa fair competition, di ba? Parang hindi fair yan kasi underground yung pag-aalok niya ng booking kaya ng rider. Paglabag sa patakaran ng plataporma, terms of service. Ito ang pinakamalinaw na paglabag. Paggamit ng serbisyo sa ibang motibo, ang paggamit ng booking system ng angkas para sa layunin ng recruitment, panghihikayat at hindi para sa aktual na serbisyo ng pagbiyahe ay isang malinaw na paglabag sa terms of service o patakaran ng angkas. Fraudulent activity, ang paggawa ng booking na walang intensyong sumakay ay maituturing na pandaraya, fraud. Nagpapahintulot ito ng pag-aaksaya ng oras ng rider, gasolina at nagpapabawas sa pagkakataon ng ibang pasahero na makapag-book, disrupting service. 2.
Issues of fair competition, unfair trade practice. Bagamat hindi ito hardcore PCA violation tulad ng price fixing, maaari itong matukoy bilang unfair trade practice o unfair competition sa ilalim ng Civil Code at General Business Ethics. Bad faith, masamang pananampalataya, ang paggamit ng serbisyo ng kalaban sa masamang pananampalataya at intentional na sinisira ang efficiency ng serbisyo nila, HAL. Nag-aaksaya ng oras ng rider ay pumapasok sa kategorya ng unfair business tactics. 3. Epekto sa biker at pasahero. Pag-aaksaya ng oras pera ng biker pero naaksaya lang ang oras at gasolina niya sa pagpunta sa pickup point. Ito ay direktang pinsala sa rider. Kawalan ng serbisyo sa tunay na pasahero. Habang naka-assign sa peking booking ang biker, may tunay na pasahero na hindi makapag-book lalo na sa madaling araw. Conclusion. Hindi ito direktang monopoly o cartel violation sa ilalim ng PCA. Subalit, ito ay isang malinaw na paglabag sa patakaran ng serbisyo ng angkas at posibleng maituturing na unfair trade practice dahil sa paggamit ng serbisyo ng kalaban sa masamang hangarin. Kung mapatunayan ng angkas na ginagawa ito ng Move It o ng mga ahente nito ng sistematiko, maaaring gumawa ng hakbang ang angkas na 1. I-report sa Philippine Competition Commission (PCC) bilang unfair competition tactic. 2. I-report sa DOTR at TWG, Technical Working Group on Motorcycle Taxis dahil lumalabag ito sa proper conduct sa pilot program. 3. Magsampa ng civil case para sa damages, pinsala na dulot ng fraudulent bookings. Ang pinakaligtas at pinakaligal na paraan ng pag-recruit ay ang paggawa ng open and public recruitment drives at pag-aalok ng mas magandang incentives, hindi ang paggamit ng sistema ng kalaban para sirain ang operasyon nito.